Hi everyone! This is me again, Sweet. So, in this video, na-miss niyo ba ako? Ang tagal kong nawala, no? Grabe, it's been 2 weeks, I guess. So, anyhow, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. So, sa videong ito is I'm gonna share with you guys 5 helpful tips para sa mga baguhan or paparating pa lang dito sa Australia. So, number 1 is, ano nga yun? Wait. So, number 1 is, pagdating nyo dito sa Australia, kung sasakay kayo guys sa train, make sure, may mga train kasi dito na walang gate. Like, Town Hall, Lidcombe, Auburn, basta yan ang mga station, may mga gate yan. So, kailangan mo talagang mag-tap. And, kung bababa ka sa Pennant Hills or Flemington or mga train station na walang gate, make sure guys na wag mong kalimutang mag-tap, okay? Kasi most of the time, lalo na kung bago ka pa, parang mawawala sa isip mo, makakalimutan mo na, ay, kailangan pala mag-tap ng train. Kasi walang mga gate yan, as in, malilin lang ka. Kasi guys, ang mangyayari, pag hindi ka makatap sa train, is ano ba yun, natakot ako? Ano yun? Is makakamulta ka ng $9. So, yan yun for tips number 1. Make sure na huwag kalimutang mag-tap pag bababa ka sa mga train station na walang gate. See, open yung gate, hindi siya close. So, for tips number 2, bagay na bagay to, lalo na sa mga coffee lover or sa mga coffee is life. So guys, pagdating nyo dito sa Australia, kung coffee is life kayo, so para makamura kayo ng coffee, dito kayo bumili sa mga ganito, mga Coles, yan, sa mga Coles or sa mga 7-Eleven, basta sa mga gano'n na store. Thank you! Then, dahil yung coffee nila dito is mura lang. Like, nasa $2. Here, papakita ko sa inyo compared sa kung bibili kayo sa mga restaurant or mga dining, nasa around $5. So, yun lang. Kung gusto niyo lang naman makamura. Anyway, hindi naman siya ganyan kalayuan yung price. So, here. So, regular, $2.50. Ang large, sobrang laki na, $3.50 lang. And small coffee, $1.50. So now, let's have a small coffee. $1.50 only. I'll just gonna have a cappuccino. Full cream. And of course, this one. Dahil sugar and sweetener, we need that one. Alam niyo, mahilig ako sa matamis, so, and a milk. And also for tips number 3, so hindi siya actually helpful, pero nakakatulong siya sa mga nagki-crave, mahilig mag-cravings or mahilig sa sweet or mahilig sa ice cream. Guys, you must try this one pagpunta nyo dito sa Australia. So ayan, yan ice cream. So it's yan. Connoisseur. I just colored. Ang hirap i-pronounce. Sige, huwag na lang. Basta ito. Screenshot niyo na lang. Huwag niyo na ako ipa-pronounce. Ano ba i-pronounce? Ang tagal ko nang kumakain dito, pero basta cookies and cream, gano'n. Connoisseur. So here, diba? It's a perfect combo for me. O, wag niyo na akong tularan dahil hindi healthy, di ba? Hot coffee and an ice cream.
Yan yung healthy lifestyle ko, pero wag niyong tularan dahil hindi siya healthy para sa inyo. So, for tips number 4 is a train station guide. Ay, nag-message kapatid ko. Sorry. So, download niyo lang yung TripView Lite. Yan. Then, click open. Tapos, yung plus, click nyo lang yan. Then, by station. So, click nyo lang kung saan kayo galing. For example, from Stratfeld. Then, bababa kayo sa Town Hall. Yan. And then, pag-click nyo ng done, dyan yung makikita kung anong oras yung train na sasakyan nyo and anong oras darating. So, i-click nyo lang yan and makikita nyo naman kung saang mga lugar siya bababa, mag-i-stop. So, meron ding oras. So, napaka-time convenient talaga ang apps na to. So, for tips number 5 is, bus station guide na naman tayo. Kung merong, yung TripView Lite is for train station guide. Meron din doon bus. Pero kung gusto nyo ng mas easy and madali lang gamitin, search nyo lang yung Transport NSW sa website or sa Google nyo. And then, i-enter nyo lang kung saan ang origin nyo, kung anong lugar, saan kayo galing, tapos yung destination, saan kayo bababa. So, yun lang guys. Actually, it's more convenient sa Transport NSW compared sa kung titingin ka sa Google Map. But pwede din. So, depende sa'yo kung saan ka prefer. Kung gusto mo ng sa Google Map, pwede din. But, so, sa Transport NSW, i-type mo lang kung saan ka galing, saan origin, and saan yung destination, saan mo pupunta. So, after that, doon mo makikita lahat kung ano yung bus na sasakyan mo, anong oras darating, and also, kung nahihirapan ka or hindi mo alam kung saan ka na lugar, tapos ang alam mo lang is saan ka bababa, tingin ka sa bus station na tinayuan mo, then maghanap ka ng may QR code, scan mo yan, so madadirect ka doon sa Transport NSW and automatic na siya maglagay na kung saan ka galing or saan yung origin mo. So, also, so yun, ang train station kasi is from 5 a.m. until 12 midnight lang. So from 12 midnight until 5 a.m. walang train station. So if you need a bus na guide sa mga oras na yan, or just in case nandito ka sa Australia and wala ng train, so pwede ka doon sa Transport NSW na website. Sa government website yan kasi mas easy access siya and more convenient. So, and also yon sa TripView, meron din sa Google Map, but yon depende lang sa inyo. So, share ko lang just in case na baka mas, mas madali para sa inyo. Kung feeling nyo lang. And also, meron din palang mga lugar dito sa Australia na walang train. So, kailangan mo talaga ng mag-bus. Lalo na yung sa mga suburb area talaga. Kailangan mo mag-bus. So, yun. Punta ka lang sa Transport NSW para mas convenient. So, yun lang guys. Thank you so much. And I hope na ang video ito is nakatulong sa inyo. Kahit konting advice lang naman siya. As in, hindi naman siya as in malaking helpful. Pero ay sana is nakatulong sa inyo ng konti. And also, I'll try my best next time. Sorry kung very short lang ang video ito. Kasi alam niyo naman na busy ang atin niyo. And I'll try my best to help it to add another information. Okay, another relevant ideas here in Australia just to share with you guys. So thank you so much, and please don't forget to like and subscribe. Bye!